So ngayong lesson is pag-uusapan natin is kung paano ba makipag-negotiate doon sa empleyado natin regarding doon sa salary na ibibigay natin sa kanila monthly. So ito yung mga ways kung paano makipag-negotiate sa isang empleyado kahit anong pang nationality na yan or kahit anong klaseng empleyado pa yan. So ito is applicable sa lahat, kahit kaibigan mo, ka-family members, kamag-anak, or ibang nationality pa yan, at etc. Siyempre, bagong lahat, kapag maghahanap ka ng mga empleyado, is siyempre, magpo-post ka muna. Kapag magpo-post ka, lagi mong ilagay doon sa mga post mo is kung magkano ba ang salary range na in-offer mo doon sa employee mo. Or bago kayo makipag-usap is isend mo muna sa kanila yung salary range na i-offer mo sa kanila kung komportable ba sila makipag-work sa'yo. Yung i-offer mong salary is nandun sa range na yun. Example, ako is nag-hire ako ng isang employee na 15,000 to 25,000 a month depending on experience and skills. So ako nagdedepende kung masyado pang beginner siya at medyo marunong naman at hindi naman ganun ka-expert is 15,000. Pero kung madali siyang kausap at marunong naman is ginagawa kong 20,000. So ganito ako makipag-negotiate. Ang una kong sinasabi sa kanila is magkano ba ang budget nila or magkano ba ang expecting salary nila bago ko gawin lahat. Kapag nagsabi sila na ganito yung salary range nila, sasabihin mo naman yung salary range mo at yung salary range mo na ibibigay mo yung pinaka-minimum at sasabihin mo mga bonuses. Like pataas ng 5,000 pesos yung kanilang salary after 2 months and after 6 months naman, bibigyan mo sila ng bonus na 10,000 or pwede mo silang i-offer na ikaw magbabayad ng kanilang internet or etc. Maraming mga bonuses na pwede nyong ibigay sa kanila for 1,000 to 2,000 pesos a month only. Maliit lang yun pag pinagko-compare natin sa salary na ibibigay mo kay employee at sa salary na binibigay ni client sa'yo. Kasi example is 80,000 yung ibibigay ni client minus 20,000 yung ibibigay mo kay employee, ang matitira sa'yo 60,000. So kahit ang bonus mo pa per month is 5,000, so matitira sa'yo is 55,000 a month. Not bad na yun kahit meron ka pa nga mga bonuses. Ang goal kasi dito is yung employee mo is mapastay mo in the long term. Kasi mas maganda na maging kaibigan mo rin sila at maging medyo ka-close mo sila at medyo hindi ka mahigpit na medyo masarap ka naman maging boss nila. Hindi yung medyo toxic na parang go-work rin sila sa office nila na may boss na mga masungit. Mas pinapriority kasi ng mga empleyado ang kanilang mental health kaysa sa kanilang salary. So ulitin ko, kapag may pag-negotiate, sabihin mo yung budget niya, tapos sabihin mo yung lowest, tapos sabihin mo yung mga bonuses. If sabi nila is hindi sila komportable doon, sabihin mo, pwede mo siyang taasan up to 5,000 extra basta makapag-work sila ASAP. At ibibigay mo sa kanila yung kontrata para meron kayong formal agreement kung magkano yung salary at kung kailan kayo magsasahuran ng mga sahod. So itong negotiation skills na to is pwede mo siyang i-implement kahit anong empleyado pa yan. Pero syempre, mas maganda na mas magandang skills na ipoprovide mo. At sa mga naka-plus members dyan is meron kayong access ng masterclass ni Chris Voss on how to negotiate. Ang tawag nyo sa masterclass na yun is Art of Negotiation. Siya yung FBI agent na veterano na siya yung nakipag-negotiate sa mga hostage taker at etc. Tuturuan kayo paano makipag-negotiate kahit anong sitwasyon pa yan. Kahit about sa pera, about sa decision making at etc. etc. Para mas mataas ang tsansa na yung decision mo, yung offer mo is yung magiging final decision. So, masterclass ni Chris Voss yun sa mga naka-plus members sa loob ng freebies yun. So, kapag gusto nyo magkaroon ng access is pwede kayo pumunta dun sa FB community natin at meron doon naka-featured post. Nandun yung link ni Chris Voss na pwede nyo panoorin sa mga naka-plus members. Sa mga naka-premium members is pwede kayo mag-upgrade para mapanood mo yung masterclass na yun. Dahil yung masterclass na yun is ay yung ginamit ko at mga student ko para magkaroon kami ng skills para makipag-negotiate hindi lang sa employee pati na rin sa mga client namin. So, ang pag-uusapan natin sa next lesson is yung terms and conditions ng kontrata at ano yung ilalagay mo at ano ba ang itsura ng terms and conditions na yun. So, see you on the next lesson.